Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik mali mga babaeng para sa isa na namang reaction video at ito pag-uusapan natin noong video mula sa channel ni Terong Explain. Sabi nga po niya dito, no, US at China nauwi sa gitgitan ng harapan sa West Philippine Sea. Ako, China nasindak. Aalamin natin yung mga babae, no, at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Terong Explain. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po, subscribe at suportahan natin ang channel ni Terong Explain. At syempre shoutouts tayo sa mga bago na subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Breaking news, mga barkong pandigma ng US hinarang at ginitwit ang naglalakihang barko ng China bago pa ito makapasok sa West Philippine Sea. Mga Okay, Chino sila naman ang alamin natin nabuli. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At pinakabagong French missile pinatamaan ng isang destroyer ng China. Xi Jinping nang gigil sa ginawang ito ng mga Pranses sa kanilang mamahaling barko. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang ma-miss na impormasyon. Sa isang makabuluhang pagtaas ng tensyon, isang barkong pandigma ng US Navy ang humarang at humamon sa isang malaking barko ng Chinese Coast Guard na nagtatangkang pumasok sa tubig malapit sa Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, ang USS Nimitz ay nagmamaniobra upang itaboy ang maraming barkong Chino kabilang ang isa sa pinakamalaking Coast Guard cutter nito nang sinubukan nilang lumipat sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ipinakita ng satellite imagery na sinuri ng mga defense analysts ang Nimitz na direktang naglalayag sa landas ng Chinese flotilla. Nang tumanggi ang Coast Guard ng China sa mga utos na ilihis ang kanilang kurso, sinabi ng mga source na ang mga malalapit na babala sa radyo ay inilabas ng US para magdeklara sa lugar na nasa ilalim ng jurisdiction ng Pilipinas. Pagkaraan ng ilang mainit na minuto, ang mga barko ng China ay biglang tumalikod sa pinagtatalo ng SONA sa halip na makipagsapalaran sa direktang pagharap sa barko ng US. Ito ay minamarkahan ang unang naiulat na paghaharap ng mga barkong Chino ng mga puwersang pandagat ng Amerika ngayong taon. Nagbabala ang mga eksperto na nagpapahiwatig ito ng isang makabuluhang paglala ng mga tensyon sa South China Sea habang patuloy na binabaluktot ng Beijing ang mga kalamnan nito sa mainit na pinagtatalo ng daluyan na tubig. Inuri naman ng gobyerno ng Pilipinas ang paggiit ng tugon ng Nimitz sa pagtatanggol sa maritime claims nito at pagtulak pabalik laban sa malawak na agenda ng soberanya ng China. Tinawag ng mga opisyal ng Pentagon ang insidente na ito bilang pinakabagong halimbawa ng pagbabaliwala ng China sa internasyonal na batas at sinusubukang pilitin ng mga kapitbahay nito sa mga mapanuksyong paramilitar na aksyon. Nilinaw nila na ang US ay magpapatuloy sa pagsasagawa ng kalayaan sa mga operasyon sa pag-navigate upang hamunin ang mga labag sa batas na pag-aangkin ng China. Gayunpaman, maraming mga takot na kaganapan tulad ng malapit na engkwentro ngayon ay nagpapataas din ng mga panganib ng isang salungatan sa pagitan ng mga superpower na bansa. At sa ibang mga balita, korupsyon sa PUB Modernization Program ng Pilipinas may kinalaman ng China. Mga glamay ng China dito sa Pilipinas nakikipagsabwatan sa mga Chino para sa bilyong-bilyong pondo. Isang malaking investigasyon sa katiwalian ang Imagine ninyo yung mga babae, no, pati transport group, no, napasok na rin, no, ng China dito sa Pilipinas, no. Imagine ninyo ganun po kalawak na yung galamay ng China sa loob po ng bansa natin, di ba? Imagine ninyo na lang yan. sa mga aligasyon ng mga irregularidad sa multibilyong pisong programa ng Pilipinas para gawing moderno ang tumatandang jeepney fleet nito. Sisimula na ng House Committee on Transportation ang motu proprio na pagdinig ngayong Miyerkules para suriin ang mga ulat na ang mga opisyal ay nakikipagsabuatan sa mga kumpanyang Chino para makuha ang mga pondo para sa pag-upgrade ng Public Utility Vehicle o PUV. Ayon sa mga source, ang opisyal ng Departamento ng Transportasyon sa ilalim ng mga nakaraang administrasyon ay nakipagsabuatan sa mga kinatawan mula sa hindi pinangalalang Chinese state-owned bus manufacturers. Ang problema dito mga babayan, no, yung nasa kultura na kasi ng Pilipinas, no, yung jeepney, no. Paano kaya ang gagawin ng gobyerno dito kung tuluyang ipe-phase out na talaga lahat, no? Etong mga jeepney na to, no. Sayang, sana magamit sa mga iba't ibang lugar, no.
na mga tourist spot dito sa Pilipinas na para ma-experience pa rin, no, ng mga turista yung pagsakay sa jeepney, no, ng Pilipinas. Kasi sa pagkakaalam ko sa buong mundo, Pilipinas lang, no, yung may ganyang klaseng transport, no, o sasakyan, no, na pang-transport ng mga tao, di ba? Para mag-overcharge para sa pag-import ng mga bagong jeepney units. Ang mga kumpanyang Chino umano ay nagbigay ng mga kickback na umaabot sa 30% Actually, hindi na to jeepney no? Minibus na po yung tawag dito sa mga ganitong klase. Hindi na po siya jeepney. Minibus na po, mga kababayan. ng tumaas na presyo ng kontrata, palit ng pag-aproba at rekomendasyon ng mga opisyal sa kanilang mga bid. Ang modernization program na inilunsad noong 2020 ay naglalayo na alisin ang mga nakakapolyut at dekad-dekadang luma ng mga jeepney sa bansa at palitan ng mga ito ng mga bago, environmentally friendly sa halagang mahigit 300 billion pesos. Gayunpaman, ang sinasabing katiwalian ay maaaring makasira sa mga layunin ng pagpapabuti ng pampublikong sasakyan at pagbabawas ng mga emisyon kung ang mga substandard o sobrang presyo ng mga bus ay bibilhin sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Matagal nang nagbabala ang mga kritiko sa lumalagong impluensyang Chino sa mga sektor ng pagpapaunlad ng infrastrukturang Pilipinas. Ang pinakauling iskandalo nga na ito ay nagbibigay ng tiwala sa mga pangamba na maaaring ginagamit ng Beijing ang mga kumpanya ng Estado at mga under-the-table deal upang makakuha ng isang estratehikong foothold sa network ng transportasyon ng Maynila. Bilang pinakamalaking kasosyo sa kalakalan at pamumuhunan ng Pilipinas, ang China ay nakikinabang sa politika mula sa naturang economic leverage. Kung mapapatunayan, ito ay mamarkahan ang pinakamataas na antas ng katiwalian na natuklasan sa pakikitungo ng administrasyon sa China. Sinabi ni Speaker Martin Romualdez, "We cannot allow our partners to undermine our sovereignty through corruption. The modernization program must be cleansed of any illegality before we continue further," sabi ni Speaker Martin Romualdez. Ang mga aligasyon ay isang maagang pagsubok din para sa mga pangako ng bagong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pigilan ang graft at pagpigil sa impluensyang Chino. Naharap ngayon ang kanyang administrasyon sa panggigipit na ganap na makipagtulungan sa mga pagsisiyasat ng mga mambabatas at kasuhan ang mga opisyal kung mapatunayang kasabwat na iniulat sa paglustay ng PUB scheme. Ang pagkabigong gawin ito ay nanganganib na masira ang pananampalataya ng publiko sa mga pangako laban sa katiwalian at maaaring makapinsala rin sa bilateral na relasyon sa Beijing. At para sa ibang mga balita, pinakabagong French missile binatamaan ng isang destroyer ng China. Xi Jinping nanggigil sa ginawang ito ng mga Pranses sa kanilang mamahaling barko. Sa isang malaking paglala ng tensyon sa pagitan ng France at China, isang French naval vessel ang nag-launch ng missile na malapit ng matamaan ng isang Chinese destroyer na dumadaan sa tubig ng France. Ang insidente ay naganap kahapon sa baybayin ng Marseille habang ang Chinese Type 055 destroyer na Renhai ay lumilipat sa internasyonal na tubig malapit sa mainland ng France. Ayon sa mga opisyal ng depensa ng France, nabigo ang Renhai na tumugon sa paulit-ulit ng mga babala na baguhin ang landas at mapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa mga asset ng hukbong dagat ng France sa lugar. Sa paglapit ng Renhai sa loob ng 5 kilometro ng French Horizon-class air defense destroyer na Chevalier Paul, nag-launch ang French ship ng Mica Surface-to-Air Missile bilang isang babala dahil sa hindi maipaliwanag na malfunction ng guidance system ng missile. Ang Mica ay lumihis ng landas at halos hindi naman tumama sa Chinese destroyer na 50 meters lamang ang layo. Parehong nagmaniobra ang dalawang barko upang maiwasan ang direktang pagtama, ngunit ang muntik na pagbagsak ay nagpagalit sa mga pinuno ng China. Pinundina ni Chinese President Xi Jinping ang reckless and dangerous action ng French Navy at sinabing maaari Paano mo tatawaging reckless and dangerous action? Sila nga, no? Baga, pinapaalis sila doon sa katubigan na yon, pero hindi sumasagot, no? Yung barko nila ayon dito sa report, no? So, siguro may karapatan, no? Yung bansa na yon na gumawa ng ganong aksyon, di ba? silang magdulot ng malaking insidente at nagbabanta pa sa buhay ng mga Chinese na sundalo. Gayunpaman, pinanatili ng mga opisyal ng France na paulit-ulit na binalaan ng Renhai at ang kabiguan nitong ilihis ang landas ay wala silang pagpipilian kundi magpaputok ng kanilang babala. Ayon sa US Navy na sumusubaybay sa mga aktibidad ng hukbong dagat sa rehiyon, ito ang ika-10 beses na nakalipas na 6 na buwan na binaliwala ng isang sasakyang pandagat ng China ang mga babala at mapanganib na malapit sa mga barkong Pranses, British o Amerika habang dumadaan sa karagatan ng Europa. Habang pinahihintulutan ng mga barkong Chino na dumaan sa mga internasyonal na karagatan, ang paulit-ulit lang hindi ligtas na pagmaniobra ay nagdulot ng malubhang alalahanin sa mga kaalyado sa kanluran. Sinabi ng French Defense Minister na si Florence Parly na ang susunod na barko ng China na hindi susunod sa mga babala ay maaaring direktang tamaan sa halip na isang warning shot.
Hindi namin kukonsintihin ang mga walang ingat na provokasyon na nagbabanta sa mga sasakyang pandagat ng France at naglalagay ng panganib sa buhay. Dapat utusan ng China ang mga barko nito na sumunod sa mga internasyonal na patakaran ng maritime o harapin ang madilim na kahihinatnan, sabi ni Parley. Anong palagay mo sa mga balitang ito, kaibigan? Alright, so yung mga babayan, no? Well, may karapatan naman, no, yung bansang France na gawin kung ano yung gusto nilang gawin, lalo na ito, no? Hindi sumasagot yung barko ng China, no? Buti nga, ano lang tawag dito, warning shot lang, no? Yung ginawa na yon ng France. Pero, muntik na nga tamaan yung barko. Pero, syempre, may karapatan pa rin sila, no? Karagatan nila yan, di ba? At hindi sumasagot yung barko ng China. Anong masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment lang niyo sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Right? So kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.